Ang kulay kape na sobre ay nakapatong sa mamahaling lamisang gawa sa salamin, tila isang mansa sa perpektong ayos ng penthouse unit nila. Sa loob niyon ay ang mga dokumentong magiging simula ng kanyang kalayaan, o baka naman, ang opisyal na katapusan ng kanyang puso. Hinaplos ni Althea ang sobre, naramdaman ang kapal ng mga papel sa ilalim ng kanyang mga daliri. Dumating na. Ito na ang hinihintay niya. 1 taon. 1 taon na siyang asawa ni Marco Valderrama sa papel. 1 taon ng paninirahan sa isang ginintuang hawla, kung saan ang bawat sulok ay sumisigaw ng karangyaan, ngunit bumubulong ng kalungkutan. Napabuntong hininga si Althea. Ang bigat sa kanyang dibdib ay hindi pa rin nawawala. Akala niya, sa sandaling mahawakan na niya ang mga papeles para sa diborsyo, makakaramdam siya ng daan ng tagumpay. Ngunit iba ang kanyang nararamdaman ngayon. Hindi ito tagumpay. Ito ay pagsuko. Pagsuko sa pag-asang baka isang araw, matutunan siyang mahalin ng lalaking pinakasalan niya. Muli niyang naalala ang gabi ng kanilang unang anibersaryo, 2 buwan na ang nakalipas. Buong araw siyang naghanda. Nagluto siya ng paboritong pagkain ni Marco. Nag-ayos siya ng mesa para sa dalawa, kumpleto sa kandila at bulaklak. Isinuot niya ang pulang bestida na binili niya para lang sa gabing iyon, umaasang sa wakas ay makikita siya ni Marco, hindi bilang si Althea Reyes na kapareha sa isang business merger, kundi bilang asawa niya. Ngunit lumipas ang alas 7, alas 8, alas 9 ng gabi. Ang pagkain ay lumamig na sa mesa. Ang mga kandila ay halos maubos na. Si Marco ay hindi dumating. Isang text message lang ang natanggap niya bandang hating gabi. Sorry, Althea. Something came up at work. I left you a gift on the bed. Happy anniversary. Pumasok siya sa kanilang silid na tila hinihila ang mga paa. Sa ibabaw ng kama, nakalatag ang isang maliit na kahon mula sa isang kilalang alahera. Sa loob niyon, isang kwintas na diamante na siguradong nagkakahalaga ng isang bahay at lupa. Maganda. Perpekto. Ngunit malamig. Kasing lamig ng kanilang pagsasama. Niyakap niya ang kanyang sarili habang tahimik na tumutulo ang kanyang mga luha. Hindi kwintas ang kailangan niya. Ang kailangan niya ay ang presensya nito. Ang mga salitang matagal na niyang inaasam marinig. Ang alaalang iyon ang nagbigay sa kanya ng huling tulak. Kinabukasan, tinawagan niya ang kanyang abogado. Bumalik ang isip ni Althea sa kasalukuyan. Pinulot niya ang sobre at mahigpit na hinawakan. Tama na, Althea, sabi niya sa sarili. So na ako sa ganito. Karapat-dapat akong mahalin. Narinig niya ang tunog ng pagbukas ng pinto. Ang pamilyar na yabag ni Marco sa sahig na gawa sa marmol ay umalingaw sa katahimikan ng kanilang tahanan. Napalunok si Althea. Ito na. Walang atrasan. Pumasok si Marco sa sala, bitbit pa rin ang kanyang itim na briefcase. Gaya ng dati, hindi ito tumingin sa kanya. Walang me I'm home, walang kahit isang tango. Dumiretso ito sa mesa, ibinaba ang briefcase, at may inilapag na isang puting kahon ng panaderya. Pinadaan ko yung paborito mong bakery, sabi nito sa baritonong boses na laging walang emosyon. Ube ensaymada. Napatingin si Althea sa kahon. Ube ensaymada. Ang paborito niya. Naalala pa pala nito. Isang maliit na kislap ng pag-asa ang sumubok na mabuhay sa puso niya, ngunit agad din itong namatay. Para saan pa ito? Isang kahon ng tinapay laban sa 1 taon ng pananahimik. Isang kahon ng tinapay para takpan ang katotohanang natutulog sila sa iisang kama, ngunit may milya-milyang agwat sa pagitan nila. Ang munting kabaitan ni Marco sa sandaling iyon ay hindi nakatulong. Sa halip, mas lalo lang nitong pinatindi ang sakit. Ipinapaalala nito sa kanya ang lahat ng bagay na sana ay mayroon sila, pero wala. Ang kilos na ito ay tila isang patak ng tubig sa isang basong punong-puno na. At ngayon, umaapaw na. Huminga siya ng malalim, pinatatag ang kanyang loob. Dahan-dahan siyang lumapit sa mesa. Nakita niya ang bahagyang pagkunot ng noo ni Marco, na tila nagtataka sa kanyang inaakto. Hindi nagsalita si Althea. Sa huling pagkakataon, tinitigan niya ang lalaking minahal niya ng buong buo at palihim. Ang matikas nitong tindig, ang matangos na ilong, ang mga labing bihira niyang makitang ngumiti. Pagkatapos, sa isang iglap, inilapag niya ang kulay kapeng sobre sa ibabaw ng puting kahon ng ensaymada.
Ang tunog ng papel sa karton ay tila kasing lakas ng isang putok ng baril sa kanilang katahimikan. Nakita ni Althea ang pagbabago sa mukha ni Marco. Ang blankong ekspresyon ay napalitan ng pagkalito. Ibinaling nito ang tingin mula sa sobre pabalik sa kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, nakita ni Althea ang isang emosyon sa mga mata nito, gulat. Ganap na pagkabigla. Dahan-dahan itong dinampot ang sobre, ang mga mata ay hindi inaalis sa kanya. Nanginginig ang kamay ni Marco habang binubuksan ito at inilalabas ang mga papel sa loob. Binasa nito ang unang linya ng dokumento. Nabitawan nito ang sobre. Ang mga papel ay nagsilaglagan sa sahig. Si Marco Valderrama, ang si na hindi matinag, ang lalaking tila gawa sa bato, ay napatingin sa kanya na may halong kawalang paniwala at isang bagay na hindi pa niya nakikita dati, takot. Ano to, Althea? Ano to, Althea? Ang tanong ni Marco ay lumabas na tila isang pabulong na sigaw, puno ng pagkalito na hindi maikubli. Para sa isang lalaking sanay na kontrolado ang lahat, mula sa pagpapatakbo ng isang dambuhalang kumpanya hanggang sa bawat minuto ng kanyang schedule, ang mga papel na nakakalat sa sahig ay isang anomalya. Isang pagkakamaling hindi niya maintindihan kung paano nangyari. Nakita niya ang panlalamig sa mga mata ni Althea. Ang asawa niya, na laging mayroong banayad ng ngiti at malambing na titig, ay nakatingin sa kanya ngayon na parang isang estranghero. Automatikong umiling si Marco, isang kilos ng pagtanggi na nagmula sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Hindi, mariin niyang sabi, mas para sa sarili niya kaysa para kay Althea. Dinampot niya ang isa sa mga papel, nanginginig ang kamay na bihirang manginig kahit sa harap ng pinakamalaking business deal. Petition for divorce. Ang mga salita ay tumalon mula sa papel at sumampal sa kanya. Hindi, ulit niya, mas malakas na ngayon. Hindi ako papayag. Wala ka nang magagawa, Marco, sagot ni Althea, ang boses ay basag ngunit matatag. Bukas na bukas, isusumiti ko to sa abogado ko. Hinarap siya ni Marco, ang utak niya ay nagpupumilit na humanap ng lohikal na dahilan. Ito ang ginagawa niya. Naghahanap siya ng problema para masolusyonan. May problema ba sa kumpanya? Iyon ang unang pumasok sa isip niya. Bumagsak ba ang stocks? May kinalaman ba to sa negosyo ng pamilya mo? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Althea. Negosyo? Hanggang ngayon ba, yan pa rin ang nasa isip mo? Marco, hindi lahat ng bagay sa mundo ay tungkol sa Valderrama Corporation. Kung gayon, ano, halos pasigaw na tanong ni Marco, ang pagtitimpi niya ay unti-unti nang bumibigay. Hindi ka ba masaya sa bahay na to? Kulang ba ang perang binibigay ko sa'yo? Sabihin mo sa akin, Althea. Sabihin mo kung ano ang problema at ayusin ko. Sabihin mo lang sa akin, please, sigaw ng isip niya. Kahit ano, ayusin ko. Huwag lang to. Hindi mo kayang ayusin to, Marco, sabi ni Althea, at sa pagkakataong iyon, nakita ni Marco ang pagpatak ng isang butil ng luha mula sa mata nito. Dahil ang problema, hindi mo man lang makita. Isang taon, Marco. Isang taon akong naghintay na makita mo ako. Hindi ang kumpanya. Hindi ang pangalan. Ako. Natigilan si Marco. Hindi niya maintindihan. Paano niya hindi makikita si Althea? Araw-araw, sinisiguro niyang naibibigay ang lahat ng pangangailangan nito. Ang pinakamagandang bahay, ang pinakamahal na mga damit, ang seguridad na hindi ito magkukulang sa kahit ano. Ipinapakita niya ang pag-aalaga niya sa paraang alam niya. Ang ubi ensaymada na dala niya ngayon, hindi ba't isang patunay iyon na iniisip niya ito? Sa gitna ng kanilang tensyonadong katahimikan, biglang tumunog ang cellphone ni Marco na nasa loob ng kanyang briefcase. Isang pangalan ang lumitaw sa screen, Isabel. Ang pinsan niya. Gusto niya itong huwag pansinin, ngunit ang pagtawag nito sa ganitong oras ay hindi pangkaraniwan. Baka may emergency sa kumpanya. Sa isang iglap, nanaig ang pagiging si niya. Sinagot niya ang tawag, ang boses ay iritado. What? Kuya Marco. Naku, sorry kung nakaistorbo ako, ang boses ni Isabel sa kabilang linya ay tila nag-aalala. Ngunit mayroon itong tamis na laging nagbibigay ng alinlangan kay Marco. I heard may pinagdadaanan daw kayo ni Ate Althea. Just checking in. Baka may maitutulong ako. Kumunot ang noo ni Marco. Paano nito nalaman? Saan mo narinig yan? We're fine. Ah, ganun ba? Narinig ko lang sa isa sa mga katulong.
Alam mo na ang mga chismis. Sige, kuya. I'm glad okay lang pala kayo. Bye. Pinatay ni Isabel ang tawag bago pa man makasagot si Marco. May kung anong hindi tama. Ngunit wala siyang panahon para isipin yon ngayon. Ang mas malaking problema ay nakatayo sa harap niya. Nang lumingon siya, natigilan siya sa kanyang nakita. Si Althea ay naglalakad papalabas ng sala, hila-hila ang isang maliit na maleta na hindi niya napansing inihanda nito. Nanlamig ang buong katawan ni Marco. Totoo ito. Aalis na talaga siya. Sa isang mabilis na kilos, hinarangan niya ang daan ni Althea patungo sa pinto. Saan ka pupunta? Uwi ako sa lola ko sa Tagaytay, sabi ni Althea, hindi tumitingin sa kanyang mga mata. Kailangan kong lumayo sa'yo. Sa bahay na to. Hindi. Hindi ka alis, sabi ni Marco, hinawakan ang braso ni Althea. Nagpumiglas si Althea, at sa unang pagkakataon, nakita niya ang galit sa mga mata nito. Bitiwan mo ako, Marco. Ano to? Pipigilan mo ako para hindi masira ang perpekto mong mundo. Para hindi maapektuhan ang pangalan mo. Ang kumpanya mo? Hindi, sigaw ni Marco. Ang totoo, hindi niya alam kung bakit. Ang alam lang niya ay hindi niya kayang makita si Althea na lumabas sa pintong iyon. Ang ideya na mag-isa sa napakalaking bahay na ito, ang ideya ng pagkawala nito, ay nagdulot ng isang matinding takot na ngayon lang niya naramdaman. Huwag mo akong susundan, matigas na sabi ni Althea, ang bawat salita ay tila isang pako na ibinabaon sa dibdib ni Marco. Nagawa niyang alisin ang kamay ni Marco sa kanyang braso. Binuksan ni Althea ang pinto. Isang malamig na hangin mula sa labas ang pumasok. Hindi na lumingon si Althea. Naglakad siya palabas at isinara ang pinto sa likuran niya. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay umalinggaw sa buong penthouse. Naiwan si Marco na nakatayo sa gitna ng sala, nakikinig sa katahimikan. Ang katahimikang dati ay normal lang sa kanya, ngayon ay tila nakakabingi. Tumingin siya sa paligid, sa mamahaling sofa, sa mga painting sa dingding, sa kahon ng ubi ensaymada na nakapatong pa rin sa mesa. Lahat ay naroon, ngunit ang pakiramdam ay walang laman ang lahat. Umalis na siya. At hindi niya alam kung paano siya ibabalik. Ang hangin sa Tagaytay ay may dalang kapayapaan na matagal nang hinahanap ni Althea. Dito sa lumang bahay ng kanyang lola Remedios, napapaligiran ng mga halaman at malayo sa ingay ng syudad, naramdaman niya ang unti-unting paghilom ng kanyang paghinga. Sa loob ng 3 araw, sinubukan niyang ibaon ang alaala ng gabing iniwan niya si Marco. Bawat umaga, ginigising siya ng huni ng mga ibon, hindi ng malamig na katahimikan ng isang penthouse unit. Dito, siya lang si Thea, ang paboritong apo, hindi si Elres Valderrama na nakatira sa isang ginintuang hawla. Apo, halika tulungan mo akong magdilig, tawag ng kanyang lola mula sa hardin. Ngumiti si Althea. Ang simpleng gawain na ito, ang pagdilig ng mga rosas at sampag-ita, ay tila naghuhugas ng bigat sa kanyang puso. Hawak ang pandilig, nilibot niya ang hardin. Ang amoy ng basang lupa at mga bulaklak ay nagbigay sa kanya ng panandaliang ginhawa. Dito, malaya siya. Malaya mula sa mga titig na walang emosyon, sa mga salitang hindi kailanman binigkas. Ngunit ang kapayapaan ay isang marupok na bagay. Habang dinidiligan niya ang isang hilera ng mga gumamela malapit sa gate, isang pamilyar na itim na sasakyan ang huminto sa tapat ng kanilang bahay. Naniga si Althea sa kanyang kinatatayuan. Ang pandilig ay halos mabitawan niya. Hindi. Hindi maaari. Bumukas ang pinto ng sasakyan at bumaba ang isang figurang kilalang-kilala niya. Si Marco. Nakasuot ito ng simpleng puting shirt at maong, isang bihirang tanawin para sa isang lalaking laging naka-corporate attire. Ngunit kahit sa simpleng kasuotan, bakas pa rin ang aura ng kapangyarihan. Nagkatitigan sila. Nakita ni Althea ang pag-aalinlangan sa mga mata nito, na tila hindi sigurado kung ano ang kanyang susunod na gagawin. Nag-init ang ulo ni Althea. Ang kapayapaang naramdaman niya kanina ay biglang naglaho, napalitan ng inis. Huwag mo akong susundan, iyon ang huli niyang sinabi. Bakit hindi niya maintindihan yon? Anong ginagawa mo dito? Matigas niyang tanong, ang boses ay nanginginig sa pinaghalong gulat at galit. Hindi agad sumagot si Marco. Naglakad ito palapit sa gate, ang mga matay nakatuon sa kanya. Althea, sinabi ko nang huwag mo akong susundan. Wala akong balak buluhin ka, mahinang sabi ni Marco, ang boses ay kakaiba, tila pagod.
Gusto ko lang makita kung okay ka lang. Lumabas si Lola Remedios mula sa bahay, narinig ang kanilang pag-uusap. Dea, sino iyan? Ay, Marco, iho, anito na may ngiti. Pumasok ka. Walang nagawa si Althea nang pagbuksan ng kanyang lola ang gate. Pumasok si Marco, nagbigay galang sa matanda. Ang buong sitwasyon ay isang bangungot para kay Althea. Inaasahan niyang magsisimula itong mangumbinsi, magalit, o pilitin siyang umuwi. Ngunit wala sa mga yon ang ginawa ni Marco. Pagkatapos kumain ng tanghalian, isang napakatahimik at awkward na tanghalian, ay hindi pa rin umalis si Marco. Nagpaalam ito sa kanyang lola na may titingnan lang sa labas. Mula sa bintana ng kusina, nakita ni Althea kung ano ang ginagawa nito. Dala ang ilang gamit mula sa kanyang sasakyan, si Marco ay nasa bubong ng garahe, inaayos ang isang butas na matagal nang tinutuluan tuwing umuulan. Napanganga si Althea. Si Marco Valderrama, ang bilyonaryong CE, ay nasa ilalim ng sikat ng araw, pawis na pawis, at nagkukumpuni ng sira nilang bubong. Ang parehong bubong na ilang buwan na niyang kinukulit ang isang karpintero sa baryo para ayusin. Kinabukasan, ang sirang gripo naman sa hardin ang inayos nito. Pagkatapos, ang umuugang bisagra ng kanilang gate. Hindi ito nagsasalita tungkol sa kanilang problema. Hindi ito nagsasalita tungkol sa diborsyo. Nagtatrabaho lang ito ng tahimik, ang mga kilos nito ang nagsisilbing komunikasyon. Minsan, ang pag-ibig ay hindi isinisigaw, iha. Ipinapakita ito, sabi sa kanya ni Lola Remedios isang hapon habang pinapanood nila si Marco na nagbubuhat ng isang mabigat na paso ng halaman. Ang lolo mo, ganyan-ganyan din hindi pala salita, pero sa gawa, nararamdaman ko ang lahat. Pinipilit isara ni Althea ang kanyang puso sa mga salitang iyon. Ginagawa lang niya to dahil sa testamento, paalala niya sa sarili. Ginagawa niya to para sa pera. Ngunit habang tumatagal, unti-unting nanghihina ang paniniwalang iyon. Isang gabi, hindi siya makatulog. Lumabas siya sa balkonahe para magpahangin. Ang gabi sa Tagaytay ay malamig at tahimik. Doon, sa hardin sa ibaba, nakita niya si Marco. Nakaupo ito sa isang upuang yari sa kawayan, mag-isa sa dilim. Hindi ito gumagalaw. Nakatingin lang ito sa malayo, sa kawalan. Mula sa kanyang kinatatayuan, nakita ni Althea ang anyo ng mukha nito sa ilalim ng liwanag ng buwan. Wala ang maskara ng CE. Wala ang blangkong ekspresyon. Ang nakita niya ay isang mukha ng kalungkutan, isang malalim at nakakabagbag damdaming kalungkutan na hindi pa niya nakikita kailanman. Sa sandaling iyon, hindi siya si Marco Valderrama, ang lalaking nagkulong sa kanya. Siya ay isang lalaking mukhang nawawala at nasasaktan. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Althea. Isang emosyon na matagal na niyang kinalimutan, isang maliit na kislap ng awa at pag-aalala ang gumapang sa kanyang dibdib. Bakit siya nagkakaganito? Ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Ang katahimikan ni Marco ay mas malakas pa sa anumang sigaw at nagsisimula na itong bumasag sa pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. Pinanood ni Marco si Althea na pumasok pabalik sa bahay mula sa kinatatayuan niya sa hardin. Ang imahe ng mukha nito sa balkonahe kanina, ang gulat, ang pagkalito, ang isang kislap ng kung anong emosyon na hindi niya mabasa ay nanatili sa kanyang isipan. Sa loob ng ilang araw, ang tanging ginawa niya ay magtrabaho. Ang pag-aayos ng bubong at gripo ay naging paraan niya para ilabas ang lahat ng pagkabigo at takot na hindi niya masabi. Sa pagod ng katawan, umaasa siyang makakatulog ang isipan niyang gulong-gulo. Pero hindi. Bawat gabi, ang mga salita ni Althea ay bumabalik, ang tanga-tanga ko. Akala ko nagsisimula ka ng mahalin ako. Ang mga salitang iyon ay mas masakit pa sa anumang sampal. Ngunit may isang takot na mas malaki pa sa pagkawala ng pagmamahal ni Althea. Ito ay ang takot na baka isipin nitong hindi kailanman naging totoo ang lahat. Napaupo siya sa upuang yari sa kawayan, napasabunot sa sariling buhok. Bumalik sa kanyang alaala ang isang malamig na hapon sa opisina ng abogado ng kanyang lolo Sebastian, 1 taon at kalahati na ang nakalipas. Ang hangin sa loob ng conference room ay mabigat, puno ng hindi masabing samaan ng loob. Naroon ang kanyang ina, si Isabelle, at ang iba pang mga kamag-anak. At ang huli, sabi ng abogado, inaayos ang salamin sa mata, isang espesyal na kondisyon na iniwan ni Don Sebastian para sa kanyang tagapagmanang si Marco Valderrama. Naramdaman ni Marco ang titig ng lahat sa kanya, lalo na ang titig ni Isabel na puno ng pag-asam.
Ayon sa huling habilin, patuloy ng abogado, binabasa ang dokumento. Kung sakaling maghihiwalay si Marco Valderrama at ang kanyang asawa, si Althea Reyes Valderrama, sa anumang dahilan sa loob ng unang 3 taon ng kanilang kasal ang lahat ng kanyang pamamahala at parte sa Valderrama Corporation ay otomatikong mapupunta sa aking pamangkin si Isabel Valderrama. Isang kolektibong paghina ng gulat ang narinig sa silid. Nanlamig ang dugo ni Marco. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Ito ay isang bitad. Isang tanikala na itinali ng sarili niyang lolo sa kanyang leeg. Napatingin siya kay Isabel. Nakita niya ito, isang mabilis, halos hindi mapansing ngisi sa mga labi nito bago ito nagpanggap na nagulat din sa sandaling iyon, alam na niya. Alam ni Isabel. At hinihintay lang nito ang pagkakataon. Bumalik si Marco sa kasalukuyan, ang galit ay muling nag-aalab sa kanyang dibdib. Kinuha niya ang kanyang cellphone at idinayal ang numero ni Isabel. Sa pangalawang ring, sumagot ito. Kuya Marco. Napatawag ka, ang boses nito ay masigla na lalong nagpainit ng ulo niya. Tigilan mo na kung anuman ang binabalak mo, Isabel, mariin niyang sabi. Ha? Ano nung sinasabi mo, kuya? Wala akong ginagawang masama, sagot nito, ang boses ay puno ng pagkukunwaring inosente. Bakit, kuya? May tinatago ka ba kay Ate Althea? Ang tanong na iyon ay isang patalim. Huwag na huwag mong isasali si Althea dito. Okay. Chill ka lang. Sige na, kuya. Bye. Binaba ni Isabel ang tawag. Napamura si Marco. Alam niyang may gagawin ito. Kilala niya ang pinsan niya. Hindi ito titigil hanggat hindi nakukuha ang gusto nito. At hindi nga siya nagkamali. Ilang minuto lang ang lumipas, tumunog muli ang kanyang cellphone. Ang pangalan ng kanyang executive assistant, si Leo, ang nasa screen. Agad niya itong sinagot. Sir, narinig niya ang pag-aalala sa boses ni Leo. Sir, may problema po tayo. What is it, Leo? Sir, may kumakalat na article online. Galing sa isang sikat na showbiz blogger. Sir, tungkol po sa inyo ni Ma'am Althea. Nanlamig ang dugo ni Marco. Anong sinasabi sa article? Nag-atubili si Leo. Sir, ang headline po. Si Marco Valderrama, desperado ay asawa para de mana. Para siyang binuhusan ng isang baldeng yelo. Ang bawat salita sa headline na yon ay isang bomba. Detalyado raw sa artikulo ang tungkol sa isang lihim na kasunduan sa testamento ng kanyang lolo. Walang pangalan pero malinaw na si Isabel ang source. Sir, andyan pa po ba kayo? Hindi na niya sinagot si Leo. Binitawan niya ang cellphone at tumakbo. Tumakbo siya na hindi alintana ang pagod sa katawan. Ang tanging nasa isip niya ay si Althea. Kailangan niyang maunahan ang balita. Kailangan niyang magpaliwanag. Kailangan niyang sabihin dito ang totoo bago pa nito malaman sa ibang paraan. Althea, sigaw niya habang papalapit sa bahay. Pabalyang binuksan niya ang pinto. Althea! Natagpuan niya ito sa sala, nakatayo sa tabi ng bintana. Nakatalikod dito sa kanya. Ngunit ang katahimikan nito ay nakakakilabot. Althea. Sabi niya humihingal. Dahan-dahan itong lumingon. At ang nakita niya sa mukha nito ay sumira sa kanyang puso. Hawak nito ang sariling cellphone, ang screen ay maliwanag sa medyo madilim na sala. Hindi niya kailangang basahin ang nakasulat doon. Alam na niya. Alam na niya dahil nakita niya sa mga mata ni Althea. Wala na ang pagkalito. Wala na ang kislap ng pag-aalala na nakita niya kanina sa balkonahe. Ang naroon ay isang blangkong panlalamig, isang tingin ng sukdulang pagkasuklam at pagkabigo. Ang mga luha ay tahimik na dumadaloy sa mga pisngi nito, ngunit ang mga mata nito ay tuyo at matigas. Ang lahat ng maliliit na pag-asang nagsimulang tumubo sa puso ni Althea sa loob ng nakaraang mga araw ngayon ay kitang-kita ni Marco na naging abo. At siya, sa mata ng kanyang asawa, ang siyang nagsindi ng apoy. Nanginginig ang kamay ni Althea habang hawak ang cellphone. Ang mga salita sa screen ay tila mga apoy na tumutupok sa lahat ng natitirang pag-asa sa kanyang puso. Si Marco Valderrama, desperado ay asawa para de mana. Bawat letra ay isang sampal. Bawat pangungusap sa artikulo ay isang patunay ng kanyang katangahan. Ang pag-aayos ng bubong. Ang pagkukumpuni ng gripo. Ang tahimik na presensya.
Lahat ng iyon ay isang malaking kasinungalingan. Isang kalkuladong palabas. Ang munting kislap ng pag-asa na nagsimulang sumibol sa Tagaytay ay biglang naging isang nakakapasong apoy ng galit. Naramdaman niyang gumuho ang kanyang mundo. Hindi dahil sa pera, kundi dahil sa katotohanang pinaniwala niya ang sarili niya, kahit sa isang saglit lang, na baka may katotohanan ang lahat. Kaya pala, bulong niya, ang boses ay puno ng pait. Tumingin siya kay Marco, na nakatayo sa may pinto, humihingal na tila hinabol ang sariling hininga. Kaya pala. Althea, magpapaliwanag ako, sabi ni Marco, ang boses ay desperado. Ngumisi si Althea, isang ngising walang bahid ng saya. Isang ngising puno ng sakit. Magpapaliwanag? Ano pa ang ipapaliwanag mo, Marco? Malinaw pa sa sikat ng araw ang lahat. Itinaas niya ang cellphone. Kaya pala ang bait-bait mo nitong mga nakaraang araw. Kaya pala sinundan mo ako dito. Hindi dahil sa akin, kundi dahil dito, isinigaw niya ang huling salita, ang boses ay pumiyok sa galit. Dahil sa pera. Dahil sa takot mong mawala sa iyo ang lahat ng pinaghirapan mo. Althea, hindi totoo yan. Subok ni Marco, lumalapit sa kanya. Huwag kang lalapit, sigaw ni Althea na paatras. Ang bawat hakbang ni Marco palapit ay tila isang banta. Huwag mo akong hahawakan. Tumigil si Marco, ang mga kamay ay nakataas na tila sumusuko. Ang mukha niya ay puno ng sakit, isang itsurang kung sa ibang pagkakataon ay baka kahabagan pa niya. Pero hindi ngayon. Ngayon, ang nakikita lang niya ay isang manloloko. Ang galing mo, Marco. Ang galing-galing mong umarte, sabi niya, pumapalakpak ng dahan-dahan at may pang-uyam. Dapat siguro nanalo ka ng award. Best Actor. Ang esi na gagawin ang lahat para sa kanyang mana, kahit na ang magpanggap na may pakialam sa asawa niya. Hindi yan totoo. Althea, maniwala ka. Maniwala, tumawa siya ng malakas, isang tawang walang buhay. Paano ako maniniwala? Isang taon, Marco. Isang taon mo akong binaliwala. Isang taon akong parang hangin sa'yo. Tapos ngayong gusto ko nang makipaghiwalay, bigla kang magiging apektado. Bigla kang mag-aalala. Huwag ako, Marco. Huwag ako ang lokohin mo. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig niya ay punyal na ibinabato niya kay Marco, pero ang totoo, ang bawat isa ay sumusugat din sa sarili niyang puso. Ang tanga-tanga ko, sabi niya, ang mga luhay muling bumuhos, pero ngayon ay may kasama ng galit. Pinaniwala ko ang sarili ko. Kahit alam kong arranged marriage lang to, umasa ako. Umasa ako na baka pwede pa. Akala ko nagsisimula ka ng mahalin ako. Ang huling mga salita ay lumabas na parang isang basag na bulong. Ang sakit ng katotohanan iyon ay napakatindi. Ang kahihiyan na naramdaman niya sa sarili niyang pag-asa ay mas masakit pa kaysa sa panloloko ni Marco. Bigla, naramdaman niyang umikot ang kanyang paligid. Ang mga gilid ng kanyang paningin ay nagsimulang magdilim. Napahawak siya sa kanyang tiyan, isang matinding pagkahilo at pagduduwal ang biglang dumating. Stress lang to, sabi niya sa sarili. Stress lang dahil sa galit. Althea. Ayos ka lang, narinig niyang tanong ni Marco, ang boses ay puno ng ayon ng tunay na pag-aalala. Hindi na niya nagawang sumagot. Ang sahig ay tila gumagalaw sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang mukha ni Marco ay naging isang malabong imahe. Ang huling narinig niya ay ang pagsigaw ni Marco sa kanyang pangalan. Pagkatapos, ang lahat ay naging itim. Naramdaman na lang niya ang pagbagsak ng kanyang katawan. Ang huling imahe sa kanyang isipan ay hindi ang galit, kundi ang itsura ng matinding takot sa mukha ni Marco bago siya lamunin ng kadiliman. Ang bawat segundo sa biyahe papuntang ospital ay tila isang walang katapusang paghihirap para kay Marco. Ang paghigpit ng kapit niya sa manibela, ang bawat paglingon sa maputlang mukha ni Althea na walang malay sa passenger seat, ang desperadong dasal na paulit-ulit sa kanyang isipan, Diyos ko, huwag po muna. Huwag po siya. Hindi niya na maalala kung paano niya naipasok si Althea sa emergency room. Ang tanging alam niya ay ang mga imahe ng mga nurse na tumatakbo, ang pagtulak sa stretcher, at ang pagsara ng mga pinto sa kanyang harapan, na nag-iwan sa kanya sa isang malamig at puting pasilyo. Napaupo siya sa isang upuang plastik, ang lakas ay biglang nawala sa kanyang mga tuhod. Napasandal siya sa pader, ipinikit ang mga mata, ngunit ang imahe ng pagbagsak ni Althea ay malinaw pa rin.
Ang mga huling salita nito, puno ng sakit at pagkasuklam, ay umalingaw-ngaw sa kanyang tainga. Maya-maya, dumating si Lola Remedios, ang mukha ay puno ng pag-aalala. Isang kapitbahay ang tumawag dito matapos makitang isinakay ni Marco si Althea sa sasakyan. Umupo ito sa tabi niya, hindi nagsalita, ngunit marahan nitong hinawakan ang kanyang kamay. Ang simpleng haplos na iyon ay nagparamdam kay Marco na hindi siya nag-iisa, ngunit pinalala lang nito ang bigat ng kanyang kasalanan. Ilang oras ang lumipas na parang mga araw. Hindi mapakali, tumayo si Marco at nagsimulang maglakad. Dinala siya ng kanyang mga paa sa isang maliit na kapilya sa loob ng ospital. Pumasok siya at umupo sa isang bakanteng upuan sa likuran. Sa katahimikan ng lugar, sa harap ng imahe ng isang nagdurusang Kristo, ang mga pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang nakaraan ay unti-unting gumuho. Bigla, wala na siya sa kapilya. Siya ay isang 16 na taong gulang na lalaki ulit, nakatayo sa may pintuan ng silid ng kanyang mga magulang. Ang kanyang ina, isang babaeng dati laging nakangiti, ay nakaupo sa gilid ng kama, ang mga balikat ay nanginginig sa pag-iyak. Sa sahig, nakaluhod ang kanyang ama, isang lalaking makisig, matipuno, at kilala sa kanyang abilidad na bumighani ng kahit sino gamit ang mga salita. "Mahal ko, pakinggan mo ako," pagmamakaawa ng kanyang ama, ang boses ay malambing pa rin kahit basag. Isang pagkakamali lang yon. Walang kahulugan. Ikaw ang mahal ko. Ikaw lang. Huwag, umiilig na sabi ng kanyang ina. Nakita ko sila, Roberto. Ang sweet-sweet mo sa kanya. Ang mga sinasabi mo sa kanya. Yon din ang mga sinasabi mo sa akin. Hindi totoo yan, giit ng kanyang ama, pilit na inaabot ang kamay ng ina. Magkaiba yon. Ikaw ang buhay ko. Patawarin mo ako, mahal. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Magbabago na ako, pangako. Nakatayo lang doon ang batang si Marco, nakakuyom ang mga kamao, ang puso ay puno ng galit at pandidiri. Ang mga magagandang salita. Ang mga pangako. Ang matatamis na pagsuyo. Lahat ay kasinungalingan. Lahat ay ginamit para manloko. Sa sandaling iyon, habang pinapanood niya ang pagguho ng kanyang pamilya dahil sa mga huwad na salita, gumawa siya ng isang panata. Hindi ako magiging katulad niya. Hinding-hindi. Ipaparamdam ko ang pagmamahal ko. Hindi ko ito sasabihin. Bumalik si Marco sa kasalukuyan, ang bigat ng alaalang iyon ay dumadagan sa kanyang paghinga. Napayuko siya, ang mga siko ay nakapatong sa kanyang mga tuhod. Isang malamig na katotohanan ang bumalot sa kanya, mas malamig pa sa hangin mula sa aircon ng kapilya. Sa buong buhay niya, iniwasan niyang maging ang kanyang ama. Itinuon niya ang sarili sa gawa, sa pagiging responsable, sa pagiging matatag. Para sa kanya, ang mga salita ay mura at mapanlinlang. Ang tunay na halaga ay nasa gawa. Ngunit ngayon, sa katahimikan ng kapilya, napagtanto niya ang kanyang karumal-dumal na pagkakamali. Siya, sa pagnanais na hindi maging katulad ng kanyang ama, ay naging isang halimaw sa ibang paraan. Ipinagkait niya kay Althea ang bagay na pinakakailangan nito, ang marinig na mahalaga siya, na minamahal siya. Ikinulong niya ang kanyang puso sa likod ng isang pader ng katahimikan, at sa proseso, ikinulong din niya si Althea sa isang relasyong walang katiyakan. Ang sugat ng kanyang kahapon ang naging lason sa kanyang kasalukuyan. At si Althea, ang babaeng wala namang ibang ginawa kundi subukang mahalin siya, ang siyang nakainom ng lason na iyon. Isang mapait na pagsisisi ang gumapang sa kanyang kaluluwa, mas matindi pa sa takot na nararamdaman niya para sa kalagayan ni Althea. Patawad, bulong niya sa kawalan. Hindi niya alam kung para kanino ang salitang iyon, para ba kay Althea, sa Diyos, o sa sarili niya. Nagtagal pa siya sa loob ng kapilya bago pinilit ang sariling tumayo at bumalik sa waiting area. Pagdating niya, nakita niyang papalapit ang isang doktor na may seryosong mukha. Agad na kinabahan si Marco. Bawat hakbang ng doktor palapit ay tila isang martilyong pumupukpok sa kanyang dibdib. "Kayo po ba ang asawa ni Elrea Althea Valderrama?" tanong ng doktor. "Ako nga po, Dok." Kamusta na po siya? Halos hindi niya mahanap ang kanyang boses. Ang doktor ay bahagyang ngumiti, isang ngiting propesyonal pero sapat na para bahagyang gumaan ang nararamdaman ni Marco. "Nen Valderrama, your wife is stable." Nahimatay lang siya dahil sa pinagsamang stress at pagod. Kailangan niyang magpahinga. Nakahinga ng maluwag si Marco. Ang bigat sa kanyang dibdib ay tila nabawasan ng 1 tonelada. "Salamat sa Diyos."
Pwede ko na po ba siyang makita? Yes, in a few minutes. Inililipat na siya sa isang private room, sabi ng doktor. Tumigil ito sandali at ang mukha nito ay muling naging seryoso, ngunit sa ibang paraan. Tinitigan siya nito ng diretsyo sa mata. But you need to take extra care of her from now on, Valderrama. Ang unang 3 buwan ng pagbubuntis ay napakaselan. Natigilan si Marco. Para siyang nabingi. Ang mga salita ng doktor ay umalinggaw sa kanyang isipan, ngunit hindi niya ito lubos na maproseso. Ano po, Dok? Inulit ng doktor mas malinaw sa pagkakataong ito. Congratulations. She's 6 weeks pregnant. 6 na linggo. Buntis. Ang dalawang salitang iyon ay tumama kay Marco na parang kidlat. Ang buong mundo niya ay huminto. Ang galit. Ang testamento. Ang pag-aaway nila. Lahat ng iyon ay biglang naglaho, napalitan ng isang emosyong napakatindi at napakalaki na hindi niya mawari kung ano. Buntis si Althea. Magkakaanak sila. Isang anak na bunga ng isang pagsasamang akala niya ay patay na. Isang buhay na nabuo sa gitna ng kanilang katahimikan at hindi pagkakaunawaan. Ang balitang ito ay hindi lang isang revelasyon. Ito ay isang milagro. At isang hatol. Ito ang magiging tulay na magdudugtong sa kanila, o ang pader na tuluyang maghihiwalay sa kanila magpakailanman. Ang unang bumati kay Althea ay ang pamilyar na amoy ng ospital, isang pinaghalong amoy ng antiseptic at kalungkutan. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata, kumukurap laban sa malumanay na liwanag ng kwarto. Ang lahat ay puti at malinis. Isang tubo ng ngi ang nakakabit sa kanyang kamay. Anong nangyari? At saka bumalik ang lahat. Ang artikulo. Ang mga salita sa screen. Ang mukha ni Marco. Ang nakakapasong galit. Ang pag-ikot ng kanyang mundo. Agad siyang napabangon, ngunit isang bahagyang hilo ang pumigil sa kanya. Dahan-dahan lang. Ang boses na yon. Ang baritonong boses na sanhi ng lahat ng sakit at nayon ng kanyang pagkalito. Lumingon siya at nakita si Marco, nakaupo sa isang silya sa tabi ng kanyang kama. Ang itsura nito ay malayong malayo sa na kilala niya. Ang mamahalin nitong damit ay lukot na. Ang buhok nito ay magulo. At ang mga mata nito nakita niya ang pamumula sa gilid ng mga mata nito, ang pagod na gumuhit sa kanyang mukha na hindi kayang itago ng anumang yaman o kapangyarihan. Mukha itong lalaking hindi natulog sa loob ng 1 linggo. Mukha itong lalaking nagdusa. Ilang sandali silang nagkatitigan, ang katahimikan ay puno ng mga hindi masabing salita. Gusto sana siyang sigawan ulit ni Althea, ituloy ang galit na nararamdaman niya bago siya mawalan ng malay. Ngunit nang makita ang itsura nito, ang mga salita ay hindi lumabas. Bumukas ang pinto at pumasok ang doktor kasama si Lola Remedios. Gising ka na pala, iha, sabi ng kanyang lola, lumapit at hinaplos ang kanyang buhok. Elres Valderrama, kamusta ang pakiramdam mo? Tanong ng doktor habang tinitingnan ang kanyang vital signs. Nahimatay ka dahil sa stress. Base sa mga resulta ng tests, malusog ka naman pero... Tumigil ang doktor at mumiti sa kanya. Isang ngiting tila may ibinabalitang maganda. Pero kailangan mo nang mag-ingat ng doble mula ngayon. Kumunot ang noo ni Althea. Ano po ang ibig niyong sabihin, Dok? Tumingin ang doktor sa kanya, pagkatapos ay kay Marco, at binalik ang tingin sa kanya. Congratulations, Nures Valderrama. You're 6 weeks pregnant. Huminto ang pag-ikot ng kanyang mundo. Ang lahat ng ingay, ang galit, ang sakit, ang mga akusasyon, ay biglang naglaho. Tila sila lang dalawa ng doktor ang nasa kwarto. Ang salitang i-pregnant ay umalinggaw sa kanyang isipan, paulit-ulit. Buntis. Isang kamay niya ang kusang dumapo sa kanyang tiyan, na tila may sariling isip. Dito sa loob niya may isang buhay na nabubuo. Isang buhay na bunga nilang dalawa ni Marco. Napatingin siya kay Marco. Nakatitig lang ito sa kanya, ang mga matay puno ng isang emosyong hindi niya mabasa, isang pinaghalong takot, pag-asa, at pagkamangha. Matapos ang ilang paalala mula sa doktor, lumabas ito kasama si Lola Remedios para bigyan sila ng pagkakataong mag-usap. Muling bumalik ang katahimikan, ngunit ngayon, iba na ang bigat nito. Hindi na ito katahimikan ng galit, kundi katahimikan ng isang napakalaking katotohanang kailangan nilang harapin. Si Marco ang unang bumasag nito. Tumayo ito at lumapit sa gilid ng kama.
Nag-atubili ito sandali bago marahang hinawakan ang kamay ni Althea na walang Hindi siya pumiglas. Althea, nagsimula si Marco, ang boses ay garalgal at puno ng pagsisisi. Patawarin mo ako. Tumingin lang si Althea sa kanya, naghihintay. Sanay na siya sa mga gawa pero ngayon kailangan niya ng mga salita. Kailangan niya ng paliwanag. Huminga ng malalim si Marco, tila kinukuha ang lahat ng lakas ng loob sa buong mundo. Totoo ang nakasulat sa testamento. May ganoong kondisyon. Naramdaman ni Althea ang bahagyang pagkirot sa kanyang puso sa pag-amin na yon, ngunit hindi siya nagsalita. Pero maniwala ka sa akin, Althea, patuloy ni Marco, hinigpitan ang hawak sa kanyang kamay. Hindi yon ang dahilan kung bakit sinundan kita sa Tagaytay. Hindi yon ang dahilan kung bakit ayaw kitang mawala. Sa unang pagkakataon, tinitigan siya ni Marco ng diretsyo sa mata, walang pag-aalinlangan, walang pader na nakaharang. Tanging purong, hilaw na emosyon. Takot akong magsalita, Althea. Takot akong magsabi ng nararamdaman ko. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Althea. Bakit, Marco? Dahil ba isa lang akong business deal para sa'yo? Umiling si Marco, ang mga matay nagsimulang mamasa. Hindi. Takot akong maging katulad ng papa ko. At doon, sa loob ng puting kwarto ng ospital, ibinuhos ni Marco ang lahat. Ikinuwento niya ang tungkol sa kanyang ama, ang galing nitong mambola, ang matatamis na salita na ginamit para manloko. Ikinuwento niya ang gabing gumuho ang kanilang pamilya, at ang panatang binitiwan niya bilang isang batang lalaki na nasaktan ng husto. Ang panatang hindi niya sasabihin ang pagmamahal, kundi ipaparamdam na lang. Ang panatang sa huli ay siyang sumira sa kanila. Habang nagsasalita si Marco, nakita ni Althea ang isang bahagi nito na hindi pa niya nakikita kailanman. Ang batang Marco. Ang Marco na nasugatan. Ang Marco na natakot. At sa wakas, naintindihan niya. Ang lahat ng katahimikan. Ang lahat ng pag-iwas. Hindi iyon dahil sa kawalan ng pakiramdam. Iyon ay dahil sa sobrang takot. Takot na masaktan at makasakit. Ang galit sa puso ni Althea ay unti-unting napalitan ng isang emosyong mas malalim at mas komplikado, pag-unawa. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata, ngunit hindi na ito luha ng galit o sakit. Ito ay luha ng awa at pagpapatawad. Nang matapos magsalita si Marco, ang kwarto ay muling napuno ng katahimikan. Ngunit ngayon, ito ay isang katahimikang may puwang para sa paghilom. Hinawakan ni Althea ang kamay ni Marco na nakahawak sa kanya. Tumingala ito, nagulat sa kanyang kilos. Marco, sabi niya, ang boses ay mahina ngunit matatag. Mag-usap tayo. Magsimula tayo ulit. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Marco, ang unang luhang nakita ni Althea mula rito. Hindi niya ito pinunasan. Sa gitna ng kanilang marupok na sandali, bumukas ang pinto. Pumasok si Isabelle, may dalang isang malaking bouquet ng mga bulaklak at isang ngiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. Hindi niya alam ang tungkol sa pagbubuntis ni Althea. Ang alam lang niya ay nagtagumpay ang kanyang plano. Althea. Oh God, I heard what happened. Are you okay? Sabi nito, ang boses ay puno ng peking pag-aalala. Kuya, you look terrible. Ano ba kasing ginawa mo kay ate? Huminto si Isabel nang makita ang magkahawak na kamay ng dalawa. Ang ngiti sa kanyang mukha ay bahagyang naglaho, napalitan ng pagkalito. Nakita niya ang determinasyon sa mga mata ni Althea at ang bagong lakas sa tindig ni Marco. Ang inaasahan niyang eksena ng pagkawasak ay naging isang eksena ng hindi inaasahang pagkakaisa. At sa sandaling iyon, alam ni Isabel na ang laban ay hindi pa tapos. Sa katunayan, ito ay nagsisimula pa lamang. Ang pagbabalik ni Althea at Marco sa Maynila ay ibang-iba sa kanilang pag-alis. Wala na ang bigat ng hindi pagkakaunawaan. Sa halip, mayroong isang marupok ngunit lumalakas na ugnayan, isang pinagsasaluhang layunin na protektahan hindi lang ang kanilang relasyon, kundi pati na rin ang munting buhay na nagsisimula sa sinapupunan ni Althea. Ang unang hamon ay si Isabel. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na nag-iisa si Marco. Kasama niya si Althea, na ang talino at tahimik na lakas ay naging sandata nila. Sa isang espesyal na board meeting na ipinatawag ng mga Valderrama, dumating sina Marco at Althea na magkahawak ang kamay, isang tahimik na pagpapakita ng pagkakaisa na ikinagulat ng lahat, lalo na ni Isabel.
Kalmado ngunit may diin, ipinresenta ni Marco ang ebidensya ng pakikipagsabwatan ni Isabel sa isang blogger para siraan siya. Ngunit ang tunay na pasabog ay nagmula kay Althea. Alam ko po kung ano ang iniisip ng iba sa inyo, nagsimula si Althea, hinarap ang board. Na ang kasal namin ni Marco ay isang transaksyon lamang. At na ang pagbubuntis ko ay baka isang paraan lang para masigurado ang mana. Nakita niya ang pagkailang sa mukha ng ilan. Pero ang hindi niyo alam, patuloy niya, ay bago pa man lumabas ang artikulong iyon, ako mismo ang naghain ng divorce papers. Isang bulungan ang umalingaw sa silid. Si Isabel ay namutla. Gusto kong umalis dahil akala ko, wala akong halaga sa asawa ko, sabi ni Althea, tinitingnan si Marco ng may pagmamahal. Pero sa mga nagdaang linggo, napatunayan naming pareho na mali kami. Hindi pera o posisyon ang nagbubuklod sa amin ngayon, kundi ang desisyong buuin muli ang aming pamilya sa tamang paraan. Ang kanyang katapatan at dignidad ay mas malakas pa sa anumang tsismis o dokumento. Sa harap ng board, si Isabel ay nawalan ng lahat ng kredibilidad. Ang kanyang mga plano ay gumuho sa isang iglap. Matapos ang pulong, habang pauwi, isang bagong katahimikan ang namayani sa pagitan ni Marco at Althea. Isang katahimikang komportable at puno ng pag-unawa. Pagdating sa kanilang penthouse, kinuha ni Marco ang orihinal na divorce papers na nakatago pa rin sa isang drawer. Inilapag niya ito sa lamesa sa pagitan nilang dalawa. Ang parehong papel na nagsimula ng lahat ng kaguluhan. Tiningnan nila ito. Hindi na ito simbolo ng katapusan, kundi isang paalala ng kanilang mga pagkakamali. Tapusin na natin to, mahinang sabi ni Marco, itinutulak ang mga papel palapit kay Althea. Tumingin si Althea sa kanya, at sa halip na sakit, isang maliit na ngiti ang nakita niya sa mga labi nito. Kinuha niya ang isang ballpen. Para masimulan natin ng tama, sagot niya at nilagdaan ang papel. Walang pag-aalinlangan. Walang pagsisisi. Ilang linggo ang lumipas, sa isang simpleng opisina ng korte, ang kasal na nagsimula sa isang kasunduan ay formal ng winakasan. Paglabas nila sa gusali, huminga sila ng malalim, tila nabunutan ng isang napakabigat na tinik. Malaya na sila. Malaya mula sa mga obligasyon ng pamilya, malaya mula sa isang kasal na hindi nila pinili. Habang naglalakad sila sa sidewalk sa ilalim ng sikat ng araw, biglang huminto si Marco. Humarap siya kay Althea. Sa gitna ng mga taong naglalakad, sa gitna ng ingay ng syudad, dahan-dahang lumuhod si Marco sa isang tuhod. Napasinghat si Althea, ang mga kamay ay napadala sa kanyang bibig. Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang huminto at manood, ang iba'y kinikilig. Kinuha ni Marco ang kamay ni Althea. Tumingala siya, ang mga matay nagniningning, puno ng isang pagmamahal na ngayon ay hindi na niya itinatago. Alde Reyes, sabi niya, ang boses ay matatag at malinaw para marinig nilang dalawa. Hindi na kita tatanungin kung gusto mong maging asawa ko para sa negosyo, o para sa pamilya, o para sa mana. This time, it's just for me. For my heart. Isang luha ng kaligayahan ang pumatak sa pisngi ni Althea. Alde Reyes, will you marry me for real this time? Hindi na kailangan ng salita. Tumango si Althea ng paulit-ulit, ang luhay tuloy-tuloy ng dumadaloy. Yes, bulong niya. Yes, Marco. In million times, yes. Ilang buwan ang lumipas. Sa isang maliit na beach sa Batangas, sa paglubog ng araw, isang napakapribadong seremonya ang naganap. Ang mga bisita ay ilan lamang, si Lola Remedios, ang ina ni Marco na ngayon ay may tunay na ngiti, at ilang malalapit na kaibigan. Nakatayo si Althea sa harap ni Marco, suot ang isang simpleng puting bestida na yumayakap sa kanyang maliit na tiyan. Si Marco naman, nakatingin sa kanya na tila ito ang pinakamagandang tanawin sa buong mundo. Ibinigkas nila ang kanilang mga panata. Hindi ito mga pangakong isinulat ng iba, kundi mga salitang nagmula sa kanilang mga pusong nasaktan, naghilom, at natutong magmahal muli. Habang isinusuot ni Marco ang singsing sa daliri ni Althea, bumulong siya. Ipaparamdam ko at sasabihin ko sa iyo araw-araw kung gaano kita kamahal. At pakikinggan ko, sagot ni Althea, kahit sa iyong mga sandali ng katahimikan. Ang huling eksena ay sila, magkahawak kamay na naglalakad sa dalampasigan habang ang araw ay tuluyan ng lumulubog sa abot tanaw. Huminto si Marco at marahang hinaplos ang tiyan ni Althea. Isinandal ni Althea ang kanyang ulo sa balikat nito. Mahal kita, bulong ni Marco, idinikit ang kanyang labi sa noo ni Althea. Ngumiti si Althea, ipinikit ang mga mata,
at dinama ang hangin, ang alon, at ang init ng pagmamahal na sa wakas ay natagpuan nila sa isa't isa. Mahal din kita. Sila ay nakatingin sa papalubog na araw, sa isang bagong bukas na naghihintay. Ang kanilang tunay na kasal ay hindi nagsimula sa simbahan o sa harap ng huwes. Ito ay nagsimula sa isang desisyong magpatawad, magtiwala, at sumubok muli. At dito nagtatapos ang kwento ni Althea at Marco. Isang taos-pusong pasasalamat sa iyo, aming mahal na tagapakinig, sa pagsama sa amin sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Ang samahan ninyo ang nagbigay buhay at kulay sa bawat salitang aming isinulat. Habang binubuo namin ang kwento ni Althea at Marco, kami man ay dumaan sa isang roller coaster ng emosyon, mula sa sakit ng kanilang hindi pagkakaunawaan, sa kilig ng kanilang mga tahimik na sandali, hanggang sa pag-asang dala ng kanilang muling pagsisimula. Nais naming ibahagi ang isang kwento na hindi lang basta tungkol sa pag-ibig na nakikita sa mga pelikula, kundi tungkol sa pag-ibig na pinipiling buuin araw-araw, sa kabila ng mga sugat ng nakaraan at mga takot ng kasalukuyan. Sapagkat ang tunay na pag-ibig ay hindi laging nagsisimula sa matatamis na salita. Minsan, ito ay natatagpuan sa katahimikan, sa mga gawang hindi napapansin, at sa tapang na magpatawad at umunawa. Ito ay isang paglalakbay ng dalawang taong natutong magsalita ng isang wika ng puso. Sana, ang kwento ni Althea at Marco ay mag-iwan sa inyo ng isang paalala na hindi pa huli ang lahat para magsimula muli, at ang bawat isa sa atin ay karapat-dapat sa isang pag-ibig na pinagtatrabahuhan, pinahahalagahan, at ipinaglalaban. Maraming salamat muli sa inyong oras at pakikinig. Hanggang sa susunod nating kwento. Ano ang pinakapaborito ninyong bahagi? Iwan nyo lang ang inyong komento sa ibaba. Gusto naming marinig ang inyong mga saloobin.